Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC muling isasagawa ang public bidding para sa online voting and counting system. PNP kinumpirmang walang katotohanan ang kumakalat na criminal gang syndicate sa NCR. 4-piece party list Representative JC Abalos nilinaw ang pinutunguhan ng pondo sa DSWD. 700 rim na mga hindi dokumentadong sigarilyo sa Northern Samar kinumpiska ng PCG. BI pinatalsik sa bansa ang puganteng dayuhan na hinahagilap sa China. Philippines versus Hong Kong magtutuos sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, magsasagawa ng panibagong bidding ang COMELEC para sa Online Voting and Counting System o OVCS. Ito ay matapos parehong idineklara ang dalawang bidder na hindi kwalipikado. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, marami pang kumpanya ang kumuha ng bidding documents, ngunit kalaunan ay ipinaalam sa COMELEC na hindi sila makakasali sa proseso ng bidding dahil sa kahirapan sa pagkuha ng mga kinakailangang sertipikasyon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang average farm gate price ngayong unang buwan ng 2024. Mula 22.89 pesos kada kilo noong Disyembre nakaraang taon, ay tumaas ito ng 25.08 kada kilo nitong nagdaang Enero na 9.6% ang itinaas. Sa kabila nito, patuloy naman umanong nagmamonitor ng bantay presyo ang pagbaba ng presyo ng bigas. Anya, ito ay dahil sa pagkakaroon ng pamilihan na may 45 pesos kada kilo na well-milled rice at 50 pesos naman sa premium rice. Samantala, Chop-Chop Syndicate sa National Capital Region o NCR na kumakalat sa social media, walang katotohanan ayon sa Philippine National Police o PNP. Yan ang ating kumpirmahin sa balita ni Daniza Lopez. Sa pagkalat ng isang social media post kung saan binabalaan ang mga motorista sa National Capital Region o NCR na mag-ingat dahil sa sinasabing Chop-Chop Syndicate, ay agad namang kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na walang basehan ito at hindi totoo. Kaya't hindi dapat mabahala ang publiko dahil pagbabahagi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., wala pang naitatalang insidente ng ganoong kaso kung saan taong 2017 pa ito kumakalat. Nakasaad din sa post na mayroong nakatakas na biktima mula sa mga taong nagpapanggap na pulis, kaya't hinikayat ni Acorda ang publiko na magsagawa ng pagsusuri bago maniwala o ipakalat ang ganitong maling impormasyon. Dagdag pa niya, nagdudulot lamang ito ng panik at takot sa publiko, kaya't binigyan din niya ang kalagahan ng fact-checking para maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang kolaborasyon ng National Fisheries Research and Development Institute at Southeast Asian Fisheries Development Center, nakabingwit ng higit sa 600 kilo ng pampano sa karagatan ng Batangas. Jay Buhoy para sa balita. Matapos ang pagsasaliksik sa paghuli ng mga pampano sa karagatan ng Batangas, nakabingwit ang National Fisheries Research and Development Institute at Southeast Asian Fisheries Development Center ng 635.1 kilo ng pampano nitong kamakailan lamang. Kilala ang pampano bilang pinakaligtas kainin na isda sa mundo at nagkakahalaga ng 430 pesos per kilo sa merkado o talipapaman. Base sa pagsasaliksik ng mga institusyon, cultured ang mga pampano sa 2 brackish water na nagsagawa ng mga inirekomendang pamamaraan sa pagpaparami ng isda. Bilang resulta nito, ang survival rate ng mga isda ay umakyat sa 86%.
at nakahuli ng kabuang 1,706.6 kilo nito. Ang nasabing panghuhuli ng pampano ay alinsunod sa proyekto ng dalawang institusyon na gawing pangunahing uri ng isda ito habang sinisimulan ang pagbebenta nito sa lokal na merkado at pagpapainam din ng mga pamamaraan upang palaguin ang bilang nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tuloy-tuloy na naghahatid ng tulong para sa mga nasalanta ng amihan at trough ng low-pressure area sa Mindanao. Sa tala, umabot na sa 257.6 milyong pisong halaga ng tulong ang inihandog. Partikular ang mga delata, tubig inumin, food packs, hygiene kits, medical supplies, tents at iba pa. Partikular na hinatira ng tulong ang mga residenteng apektado sa Northern Mindanao, Caraga at Davao. Sa ibang ahensya, pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ni Undersecretary of Health Abdullah Dumama Jr. ang pagtatatag ng Cardiac Catheterization Laboratory 1 o CathLab sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City na siyang sinuportahan din ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Ayon sa ahensya, isang mahalagang hakbang tungo sa pagsulong ng advanced medical capabilities ang paglulunsad ng Cath Lab. Ito ay alinsunod sa teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ng 8-point action agenda na nagtataguyod para sa paggamit ng digital health and technology upang magbigay ng mga accessible na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Sa ating ulat panahon, patuloy na maghahatid ng posibleng flash floods ang easterly sa Caraga at Davao Region. Gayun din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa na dulot naman ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Pastor Kibuloy inaming nagtatago siya bunsod umano ng banta sa kanyang buhay. Agri-Party List, ikinabala ang talamak na bentahan ng smuggled na sibuyas sa online. Four-piece Party List Representative J.C. Abalos nilinaw ang pinatunguhan ng pondo sa DSWD. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw na ni Congressman Erwin Tulfo ang alegasyong ginagamit ang AKAP program sa pangangalap ng pirma sa People's Initiative. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinabulaanan ni Congressman Erwin Tulfo ang umuugong na alegasyon na ginagamit ang AKAP program o Ayuda sa Kapos ang Kita program sa pangangalap ng pirma para sa isinusulong na People's Initiative. Aniya, bago pa man isinulong ang Charter Change at People's Initiative ay nagsisimula ng pag-aralan ang nasabing programa ng DSWD. Sa katunayan, bilang siya ang dating DSWD Secretary, sa kanya pa nagmula ang ideya ng pangalan ng programa kung saan mariin niyang iginiit na hindi ito para sa pangangalap ng pirma. Paliwanag ni Congressman Tulfo, dahil nakatuon ang pansin ng DSWD sa poorest of the poor, ay tututukan naman ng programang AKAP ang mga may kayang Pilipino na kinakapos ang sahod para sa pang-araw-araw na gastos. Aniya, binibigyang pansin ng programang ito ang mga pamilyang hindi gaano kahirap at hindi rin gaano kayaman na ang kita ay 23,000 lamang pababa. The purpose nung AKAP po is maganda po yung intention para po sa mga kababayan natin na hindi naabutan ng tulong, waiter, driver, janitor, secure, etc.
sila ho yun eh. Na kahit paano maparamdam naman na kasama lagi sila, inclusive sila. Kaya naman ikinagulat niya ang paglutang ng AKAP program kaugnay ng People's Initiative. AKAP po, hindi po pwede ang congressman mamigay, hindi po pwede kung sino. Ang tanging magbibigay lang po niyan ay ang DSWD. Panawagan ni Tulfo kung sino man ang makakapagpatunay na ginagamit ang programa para manuhol ay handa siyang patutuhanin ang mga aligasyong ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Maugong na balita, inamin ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay nagtatago dahil may banta umano sa kanyang buhay. Aniya, $2 million o 10 milyong piso ang ipinatong sa kanyang ulo. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ito ang tinig ni Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, na ini-upload sa SMNI channel. Kalakip lamang ang kanyang litrato. Aniya, hindi niya ipinakita ang kanyang muka at inaming nagtatago siya dahil sa iisang dahilan. Ito ay dahil may pagbabanta umano sa kanyang buhay. Pahayag niya, di umano'y siya ay binabantayan sa Pilipinas ng Central Intelligence Agency o CIA at Federal Bureau of Investigation o FBI, kung saan may patong ang kanyang ulo ng $2 milyong o 100 milyong piso. Inakusahan din ni Kibuloy na nakikipagtulungan ang Administrasyong Marcos sa Estados Unidos. Di po ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights nawala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Ngunit ayon kay House Speaker Martin Romualdez, walang basihan ang aligasyon ni Kibuloy na pagsasabuatan ng Pilipinas at Estados Unidos. Aniya, ito lamang ay diversionary tactics lamang. Matatandaang nagpalabas ng sapina ang Kamara at Senado laban kay Kibuloy, kaugnay ng mga kasong kinaharap niya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Suportahan ang lokal na produkto. Ito ang panawagan ng Agri-Party List matapos ang talamak na bentahan ng smuggled na sibuyas online. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Nanawagan si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa Department of Agriculture o DA na bigyan ng karagdagang suporta ang mga local farmers. Ito umano ay upang hindi na umasa ang mga mamimili sa mga murang sibuyas na naglipa na online na ayon sa kanya ay smuggled, kaya naman mas mura ang presyo nito. Ayon kay Congressman Lee, ang kumakalat na 25 pisong kilo ng sibuyas sa mga social media ang nagiging dahilan kung bakit bumababa ang farm gate price ng sibuyas, kaya naman nalulugi ang mga magsasaka. Bukod pa rito, dahil mas natangkilik ang murang sibuyas online, ay nabubulok na lamang umano ang mga lokal na ani. Karagdagang suporta tulad ng hindi delayed na ayuda, fertilizer, pesticides at pasilidad tulad ng cold storages ang kinakailangang ipagkaloob ng DA sa mga magsasaka ayon kay Congressman Lee. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang alegasyon ukol sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nilinaw ni 4Ps Party List Representative JC Abalos ang mga proseso kung ano ang pinaglaanan nito magmula noong taong 2019. Narito ang kabuuang ulat. Ipinanawagan sa Kongreso ang karagdagang pondo ng programang 4Ps ng DSWD. Kabilang na rin sa pagpupulong ang paglilinaw kung ano ang pinatunguhan ng mga karagdagang pondo kamakailan. Sa pagpupulong na naganap kamakailan sa Kongreso, nilinaw ni 4Ps Party List Representative JC Abalos ang proseso ng 4Ps at listahan ng 3 ukol sa budget na nagugol sa pondo ng 2019 at ng pandemya noong 2020. Ang pagpapatupad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development na naghandog ng tulong mula sa mga benepisyaryo lamang ng listahan ng
at 2 kahit na umano'y may mas mataas na budget na nakalaan na siyang nagresulta sa hindi pagkakalaan ng pondo sa 2022. Paglilinaw niya dahil sa tumataas na bilang ng mga nasa listahan ng TREE o mga pamilyang nabibilang sa laylayan na nasa 4.4 million sa pagpasok ng taong 2023 ay doon rin mas lumaki ang kulang na 13 bilyon upang tugunan ang pangangailangan mula sa budget. Batid niyang magandaan niya ang hangarin ni Senadora Amy Marcos sa pagbabawas ng pondo sa DSWD. Ngunit kung ito raw ay pagtutuunan, mas malalaman daw ang dahilan kung bakit yan lamang ang pwedeng magastos ng DSWD. Binigyan din ni Abalos na hindi dahil sa kapabayaan ang dahilan kung bakit 45% lamang ng budget sa 4Ps ang naigugol ng DSWD noong 2022. Ngunit dahil daw sa nangyaring pandemya matapos ang 2019, kung kaya't nahirapang isaayos ang listahan ng mga benepisyaryo. Dito nanawagan ang kinatawan sa mas malaking pondo para sa ahensya upang ang kapakanan ng mga benepisyaryong umaasa sa tungkulin ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan ay matugunan. Hopefully, moving forward in the succeeding budgets, particularly for the 4Ps program of the DSWD, I hope that sana hindi na po magkaroon ng budget cuts para hindi na maulit-ulit ang ganitong sitwasyon. Muli kanyang pinabatid na alam rin ng publiko na maraming benepisyaryo ang nagrereklamo dahil sa delayed na pagbabahagi ng cash grants sa kanila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa proyekto ng Department of Transportation o DOTR at Philippine National Railways o PNR na North-South Commuter Railway o NSCR ay inaasahan na mas magiging komportable ang biyahe at mas makakapagbigay ito ng benepisyo sa bansa. Base sa Facebook post ng PNR, ang NSCR ay may kakayahan ding mabawasan ang polusyon sa hangin at mapabuti ang turismo at ekonomiya ng bansa. Ang proyekto na ito ng pamahalaan ay patunay din sa dedikasyon nito na maging modernisado ang railway system sa Pilipinas. Muling nagbigay paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko sa pagkalat muli ng maling impormasyon na ginagamit ang pangalan ng kagawaran. Ating alamin ang bagong kumakalat na issue sa balita ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang katotohanan ang kumakalat na pamamahagi na tulong pinansyal sa online ng kagawaran. Base sa pekeng Facebook group post, mamimigay umano ang DSWD ng 10,000 piso. Pahayag naman ng DSWD sa opisyal na Facebook page nito, peke ang nasabing Facebook group at ang mga nilalaman nito. Dagdag pa ng DSWD, dumadaan sa assessment ang proseso ng pamamahagi ng tulong pinansyal na siyang ibinabahagi ng social workers. Pinayuhan din ng DSWD ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikita online bagamat ito'y isang scam na siyang maaaring magdulot ng panganib. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, 700 reams ng hindi dokumentadong sigarilyo ang nadiskubre sa isang closed aluminum van na naharang ng Philippine Coast Guard o PCG sa Santa Clara Port, Hubasan, Allen, Northern Samar, kamakailan. Ang nasabing mga kontrabando ay nagmula umano sa Zamboanga City at patungong Owas Albay. Ayon sa Coast Guard District Eastern Visayas, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa Bureau of Internal Revenue Region 8 para sa mga kinakailangang dokumentasyon, tamang inventaryo at kaukulang paghawak sa mga nasamsam na kontrabando. Susunod sa News Force. MMDA na mahagi ng malinis na tubig sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Agusan del Sur. BI, pinatalsik sa bansa ang puganteng dayuhan na hinahagilap sa China.
PAGCOR Photo Contest 2024, tinangkilik ng madla, registrants pumalo ng 2,000 para sa unang linggo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling nagsagawa ng Joint Air Patrol sa West Philippine Sea o WPS ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Force o PACAF. Ang nasabing aktibidad ay kaugnay ng pinakahuling isinagawang Maritime Cooperative Activity na nagpapakita ng dedikasyon ng parehong puwersa tungo sa pagpapaigting ng interoperability at pagsusulong ng Indo-Pacific Regional Peace at Security. Pinalalakas din nito ang kakayahan ng AFP na gampanan ang mandato nito at mapanatili ang presensya nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy ang pamamahagi ng tulong ng humanitarian team ng MMDA para sa mga naapektuhan ng masamang panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Buhat ng malawakang pagbaha dulot ng hanging amihan na pinalalapan ng trough ng Low Pressure Area o LPA na mahagi ng malinis na tubig ang humanitarian team ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Agusan del Sur. Kaugnay nito ay namahagi rin kamakailan ng tulong ang ahensya sa Davao del Norte na lubharing nakaranas ng hagupit ng masamang timpla ng panahon. Ang malinis na tubig na ipinamahagi ng ahensya ay mula sa mga sinet up na solar-powered water filtration units upang masiguro na ang mga iinuming tubig ng mga apektadong residente ay malinis at ligtas. Ilan sa mga barangay na kanilang inabutan ng tulong ay ang Barangay New Visayas, Erbo at Lapinigan sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang bawat unit ng solar-powered water filtration system ng grupo ay kayang mag-filter ng 180 galon ng tubig kada oras. Samantala, ang aksyon na ito ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga binahang lugar at matiyak ang magandang kalagayan ng mga residente na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang puganteng dayuhan dahil ito ay wanted sa mga otoridad ng China dahil sa kanyang patong-patong na kaso. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, ang dayuhan ay kinilala bilang si Jiang Xianfa kung saan ipinag-utos din ni BI Commissioner Norman Tansinko na i-turn over ito sa BI Border Control and Intelligence Unit upang dalhin ito sa Camp Bagong Diwa. Matapos nito, inilista si Jiang sa blacklist ng immigration at sinigurado ang kanyang deportasyon para sa agarang pagpapaalis nito sa bansa. Sa inilunsad na photography contest ng PAGCOR ngayong taon na may temang Harvest Time, patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok na nagre-register sa Patimpalak. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Kamakailan ay formal nang inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang Photography Contest 2024 na may temang Harvest Time. Layon ng Patimpalak na itampok ang lakas ng pagkatao, pasensya at pagsusumikap ng Pilipino sa mga bukid sa panahon ng anihan. Ipinagdiriwang din ng Patimpalak ang dedikasyon ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang food producer kung saan may papakita rin dito ang seguridad at sapat na supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, na sa pamamagitan ng Patimpalak na ito
ay inaasahan niyang uusbong ang pagpapahalaga ng mga mamamayan sa mga yamang likas ng bansa, kabilang na ang talentong taglay ng Pinoy. Samantala, naglaan ang Gaming Corporation ng higit sa 2 milyong piso para sa mga papremyong salapi sa kompetisyon. Para sa mga nais sumali sa patimpalak, mangyari lamang na magparehistro sa pamamagitan ng pag-upload ng mga entry at karagdagang impormasyon sa opisyal na website ng patimpalak na nakatala sa inyong TV screen. Ang pagsusumite ng entry ay hanggang ika-31 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa kabilang banda, buhat ng patimpalak ay ang obserbasyon sa pagdami ng viewers sa opisyal na website ng State Gaming Firm, kung saan nagtala ito ng 85.49% ng pagtaas kumpara noong nakaraang linggo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balik operasyon na ang computer system ng Naga City na naiulat na nakaranas ng aberya kamakailan. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Mula sa One Media Network Naga, narito si Melvin Machado. Nalawas na po akong notice, paisi sa publiko na back to normal na. Ini ang naging pahayag ni Naga City Mayor Nelson Legacion kasubawong aga matapos ang naging problema sa computer system kang City Hall kanakalis na simana kung saan naapektaran ang ibang transaksyon sa mga opisina kang lokal na gobyerno. Sarong meeting man ang ipinapod kasubagong udto para ipaaram sa mga department heads kung ano ang mga dapat nagibuhon para dain na ini maotro. Nakiulay sa kuya si Mr. Roel Oliver na makaulay ang MANCOM, si mga department heads of offices ngunya na 10 o'clock in the morning. Kaipuan po na mag-institute kita nin measures to prevent the happening, the repetition of what transpired last Sunday. So, iyon na po yan ang i-discuss sa mga department heads which should be implemented sa kada opisina. Hulikan pangyayaring ini, nakatalaan man sumot magpakondusir nin audit ang lokal na gobyerno kang Naga para determinaran kung dapat ribayan ang mga lumang computer sets asin maaraman kung pirang kantidad ang kaipuhan na gastuson. While we see the need na si mga lumang computer magkasarilidahan, and that will cost around 7 million pesos. Pero aside from that, to include other measures, we need a total of around 15 million pesos. Now, sa paagi kaining audit, nagigibuhon, baad, depende sa resulta, baad ay imang kaipuhang gumasto nin arog kayan kadakula. Hali sa siyudad kang Naga, sa Kabikolan, Melvin Machado, nagbabareta para sa One Media Network. Balitang sports, sa pagbubukas ng Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ngayong araw, ika-22 ng Pebrero, maghaharap ang Gilas Pilipinas men's team at koponan ng Hong Kong para sa unang game ng kompetisyon. Ang laban ay gaganapin sa Tsuen Wan Stadium sa Hong Kong mamayang alas 8 ng gabi, oras sa Pilipinas. Samantala, nakatakda namang makatunggali ng Gilas ang koponan ng Chinese Taipei sa Linggo, ika-25 ng Pebrero sa PhilSports Arena, Pasig. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, COMELEC muling isasagawa ang public bidding para sa online voting and counting system. PNP, kinumpirmang walang katotohanan ang kumakalat na criminal gang syndicate sa NCR. 4-piece Party List Representative JC Abalos, nilinaw ang pinutunguhan ng pondo sa DSWD. 700 rim na mga hindi dokumentadong sigarilyo sa Northern Samar kinumpiska ng PCG. BI, pinatalsik sa bansa ang puganteng dayuhan na hinahagilap sa China.
Philippines versus Hong Kong magtutuos sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.